First Timothy chapter 1 verse number 6 chapter 6, I'm sorry. First Timothy chapter 6 verse number 10. Yan. Yeah. Sisipon ako eh. Much better. Okay na, nakita nyo na, 1 Timothy chapter 1 verse number 6. Pag-i-flash na sa screen. Okay, basahin natin. 1 Timothy chapter 6 verse number 10. Ready? Read. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after, they have erred from the faith, and pierced themselves through with many sorrows. Tayo po ay tapos na tayo nag-pray, ano ho? Pwede na po tayong umupo. Okay. So, pag-usapan natin ngayong umaga is all about money. Sino sa inyo dito walang pera? Taas kamay, walang pera. Maliban sa akin. Nagtaas na ako ng kamay eh. O, di ba? Wala kang pera, Danica. Mamira ka. Alam ko marami kang naipon na eh. So, ibig sabihin, ang pera ho ay mahalaga. Ano ho? Ang pera ay mahalaga sa tao. Bakit? Ang sabi nga nila, you cannot go around without round. Pag walang pera, hindi ka makana eh. Oh. Kaya mahalaga ang pera. Ang pera, maaring yung ilong natin, pwede nating patangusin dahil sa pera. O, di ba? No slip yan. Yung mukha natin na pangit, pwedeng pagwapuhin dahil sa pera. So, yung mukha natin, pwedeng mabago, yung kulay niyan, yung balat natin, pwedeng mabago dahil sa pera. O, pag may pera ka, edi marami kang pambili ng glutathione. Inumin mo na yung glutathione, karainin mo na yung glutathione, i-inject mo pa yung glutathione. Kung hindi ka maputi, ewan ko lang. O. Ngayon, maraming nagagawa ang pera. Bakit? Pag may pera ka, nakakabili ka ng sasakyan. Malalaman mo ang kalidad ng sasakyan. Tayo, bili lang tayo ng sasakyan na tag 50 mil, okay na sa atin eh. Di ba? Bili na 100,000, 100,000, okay na sa atin. Pero yung iba, yung sasakyan nila, milyon. Alam niyo ba yung sasakyan ng ng presidente ng Amerika? Ha? Yung sasakyan ng presidente ng Amerika, alam niyo ba kung gaano kamahal 'yon? My goodness. Kompleto 'yon. Yung gulong noon, hindi na pa-flat 'yun eh. Pag pinasabugan 'yun ng ng dinamita, wala sa kanya 'yon. Pag binaril mo 'yon, wala 'yon. Yung tawag doon, imimisal mo siya, wala yon. Hindi yon. Wala sa kanya yon. Tabunan mo yan ng mga ng mga tawag doon, ng smoke, lason. Meron siyang tawag doon, counter-attack niyan. Oh. Yung tawag doon, cellphone signal, i-jam mo, meron yan. Ibig sabihin, kompleto po yan. Oh. Sophisticated. Ngayon, nung araw, 30 years ago, ang mga sakyan ng mga Pilipino ay owner, owner, tsaka jeep. Okay na yun. Parada mo kahit saan, okay na. Ngayon, ang mga sakyan, automatic. Oh. Ano ibig sabihin nito? Darating ang panahon na ang tao hindi na magdadrive. Driveless car. Oh. Opo ka na lang, at sasabihin mo doon, yung sasakyan mo, ang tawag noon kung sa aeroplano, autopilot. Tumatakbo yung aeroplano, sasabihin ng piloto, this is your captain, Dylan Garcia. Kapitan ng aeroplano, limbawa, mag-announce siya, di ba? This is your captain, Dylan Garcia. We're flying the altitude of 42,000 feet above sea level.
The weather is fair, and we will be, traveling approximately 1 hour and 15 minutes. So enjoy your trip with us. Pagkatapos sabihin ng piloto, and happy enjoy your flight. And by the way, I am working at home. Pambihira, no? Ibig sabihin, yung eroplano, yung piloto pala, nasa bahay lang. Isipin, autopilot. Uso na ngayon yun, di ba? Kaya pagdating ng araw, yung mga kotse natin, driveless car. Hindi man wala na mga driver. Yun po yung nagagawa ng pera. Kaso lang mga kapatid, ang tao may sakit, bubuksan ng doktor yan. Pag wala kang pera, wala ka. Diba? Kaya mahalaga ang pera. Sa pera, you can buy yung basic needs of man. Ano po yun? Kailangan mo ng pagkain. You can buy food. Kailangan mo ng tahanan. You can buy. Sa mundo na ginagalawan natin, makikita mo ang halaga ng bahay depende sa lokasyon. O dito, yung bahay dito, pwede ka magtayo dito ng bahay ng 2 million hanggang 25 million sa subdivision na ito. Pero pag ikaw ay bumili ng lupa sa Corinthians Garden, ang bahay na ipapatayo mo dyan ay 150 million. 150 million. Sipin mo yan, bahay pa lang 150 million. At inaaprobahan yan ng asosasyon. Kung titira ka doon sa Manhattan, sa Amerika, hindi obra yun. Bibili ka ng lupa sa Makati Business Center. Magkano ng lupa dyan? Hindi mo na mabili yan ng 1 million per square meter. Lupa pa lang. Kaya ang ginagawa ng mga tao dyan, pag nakabili ng lupa, hindi nila papatayuan niya ng 5 palapag. Hindi. Papatayuan nila ng gano'n na ba katataas yung mga building na sa Makati? Di ba? 20, 30, 40, 50 floors. Yun po yan kasi mahal ng lupa eh. Kaya gawin nila, magpatayo sila napakataas na mga building. Yun po yan. Kasi yung halaga ng lupa, ang mahal. Nung araw, kalahating million lang dyan. Ngayon, hindi ko na alam. Nung 30 years ago siguro, 25 years ago, yung lupa dyan sa Green Hills, nasa 25,000 to 60,000 lang. Hindi na. Dito nga lang sa kahabaan ng Ortigas eh. Pag wala kang 60 mil dyan, hindi ka makabili ng lupa. Per square meter yon. Okay? Yan. Ang tanong natin, kasi it's all about money. Kaya dito, sa binasa natin, nakalagay dyan, di ba? Yung binasa natin, ano sabi dyan? The love of money. Love of money. Pag minahal natin ng pera, yun. Pag ang tao minahal ng pera, gagawa ng masama yan, gagawa ng illegal yan, para lang makakuha ng pera. Ngayon, ang tanong natin dito, what should be my attitude toward handling money and giving to God? Lahat ba ng pera ay iyo? Lahat ba ng pera ay akin? Lahat ba ng pera ay pwede natin gamitin? Yun po yun ang tanong mga kapatid. So not all money that we have, atin. Hindi lahat. Subukan nyo magtrabaho. Akala nyo, pera ko yan. Halimbawa, si Dylan, nagtrabaho to. Sabihin ni Dylan, pera ko to, sahod ko to. Kukunan ka ng gobyerno. Anong tawag doon? Tax. Kukunin yun. Bawat galaw mo, kukunan ka ng gobyerno ng pera. Ang tawag noon, tax. Punta ka. Bibili ka ng kape. Ano nakalagay doon sa resibo? 12% VAT added. Di ba? Uminom ka lang ng kape, kinunan ka na ng gobyerno. Magpagasolina ka. Pagtingin mo sa resibo mo, ano nakalagay doon sa baba? 12% VAT added.
Pupunta ka sa mall, bibili ka ng gamit mo. Pagdating yun sa resibo mo, ganun pa rin. Oh. Ngayon, ang tanong, nagre-reklamo ba tayo? Wala, hindi tayo nagre-reklamo. Pero bakit sa church, ha? Pag nagturo na yung mga mangaral, mga pastors natin, mga Sunday school teacher natin, about money, about tithing, dami nating almay. Bira naman ng Panginoon, nanyaman ng Diyos, may-ari ng buong mundo. Tapos, mabibigay pa ako sa Kanya. Oh. Yun po yun. Marami tayong reklamo. Pero hindi tayo nagreklamo sa gobyerno na yung tulay hindi natapos, yung mga kalye natin, walang mga street lights, di ba? Mga asfaltong hindi natapos-tapos, mga kalsadang binabakbak nila kahit buo pa. Eh ngayon nga, Pilipinas, ang daming gagawing proyekto eh. Alam niyo ba ang daming proyekto ng Pilipinas ang gawin? Yung Laguna Lake, ano yan, mula Binangunan. Laguna Lake Shore na yan, hanggang doon sa may Kalamba, ikot yan. Oh. Pag ganun natapos, my goodness, ang travel napakabilis. Oh. Pagkatapos, yung Bataan to Cavite, di ba? Lalagyan ng tulayan sa gitna ng dagat. Ang bilis na niyan. Oh. Baka pag naging presidente na si Raymond, lalagyan na ng tulay mula tawag doon, Rojas Boulevard, hakna doon sa Davao. Oh, okay yun, Siguro, daming mga iniisipan tao, na proyekto. Kaya tanong ko sa inyo dito, with regards to money, sa pera ha, what should be our attitude towards money? Ano ba yung ugali ko sa pera? Kasi minsan ang pera, gusto natin, ipon. Yung iba naman, gastos. Kita mo yung mga tao, pag may pera, magsugal, mambabae, magbibisyo, because hindi nila alam anong gagawin nila sa pera eh. Yun ang problema doon. Okay? The issue, ang sabi dyan, the issue isn't really about money. Hindi naman talaga pera. Kasi ang pera, ano yan eh, material thing yan eh. Yung 1,000 ilagay mo dyan, 1,000 pa rin yan. 1,000,000 ilagay mo dyan, pag hindi ginalaw ng tao yan, 1,000,000 yan. Oh. Walang mangyayari dyan sa pera mo. Parang sakyan. Oh. Kasi sakyan, pera yan eh. Kaya ka nagkaroon ng sakyan because of money. Pero pag hindi mo gamitin yan, hindi yan tatakbo. The same with money. Pag hindi mo yan gagamitin, hindi yan mauubos. Okay? So money, hindi yan ang problema ng tao. Anong problema ng tao? It's not money, but our attitude, yung ugali natin towards money and improper use. Yung paggamit natin ng mali. Mali yung paggamit. Sa halip na pambayad ng kuryente, sinugal. Sa halip na pambayad ng tubig, winaldas. Tinaya sa loto, baka ako, mananalo eh. Oh, yun po yan. Sa halip na pambili ng bigas, ayun, nagtong-its. Ubos yung pera. So the love of money is the root of all evil. Money can be a useful tool. So instrumento lang yung pera useful tool. But it can be the means of our destruction. Marami pong Pilipino naghihirap dahil sa sabong. Nakita mo social media, dati nakamontero ako, ngayon nakabisiklita na lang nang dahil sa sabong. Yung montero pala, nabinta na. Oh. Dati, ito yung bahay ko, maganda, ngayon ang upahan na lang. Because of improper use of money. Okay? Yon. So, unang tanong natin, how are we to give to the Lord? Paano tayo magbibigay sa Diyos? O, di ba? Kasi dapat magbigay tayo sa Diyos. Sa gobyerno, we pay our tax. We pay our tax. Di ba? Gaya ko, last month, nagbayad ako ng tax sa bahay. Bigay ka. Kasi pag hindi ka magbigay, singiling ka ng gobyerno eh. Bigay. Yung sakyan mo, magbigay ka sa gobyerno yan, taon-taon. Paano? Parehistro ka. Pag nagparehistro ka, akala mo rehistro lang? Hindi.
Magpaano ka, smoke ka yan. Smoke test ka yan. Oh. Daming requisitos dyan. Kala nyo, kuha ka ng lisensya mo, mag-renew ka, kala mo. Hindi, kukunan ka ng ng medical pa. Oh. Tingnan pa yung mata mo. Oh. Taping na mo yung tainga mo. Kung makarinig, makakita ka pa. Ang dami requisitos, pera yan. Ganun po, mga buded. So, nagbibigay tayo sa gobyerno, wala tayong angal. Subukan nyong lumarga kayo at mayroong checkpoint na wala kayong, tawag nun? Seatbelt? Oh, pera. Pera yan. Nahuli ako, walang seatbelt eh. Ako, walang seatbelt. Misis ko, walang seatbelt. Magkano? Misis ko, 3,000. Oh, yung passenger pala, 3,000 pala yun. Ang driver, 1,000. 4,000 yun. Oh, gaganon na yung mga huli. Bihira eh. Oh. Paparahin ka lang. Oh. Pag para noon, ano yan, nakawawaywang yan. Oh. Gano'n. Ibig sabihin noon, 4,000 to, 3 akin, 1 sa gobyerno. Mabihira, no? 3 akin, nakagano na eh. No? Doon. Ang bihira eh. So ito yung paano tayo bigay sa Diyos. Number 1. 1 Corinthians chapter 16. Oh. Tingnan natin Bible natin. 1 Corinthians 16. Verse number 2. Ang sabi diyan, upon the first day of the week. Oh. Ano yung first day of the week? Linggo. Yung kalendaryo po, nakalagay diyan, unang araw, linggo. At lahat ng unang araw ay nakapula. Anong ginawa ng gobyerno? Kagaya ngayon, anak ko, hindi makapagsimba. Ang klase niya, alas 6 ng umaga eh. Oh, gigising na alas 5. Pati ako, nagigising ako eh. Oh. Sabi ko, mga walang niya ito, mga guro na ito. Mga ugok eh. Pati yung Ched at saka Deped, mga ugok. Alam na nga ang linggo ay para sa Diyos. Kinukuha nila. Oh. Kaso lang, ano magagawa ng anak natin? Ano magagawa natin? Sila yung namamahala eh. Kaya ang gawin na natin, pwede tayong minsan nga. Alam nyo, minsan tawag doon, tayo, mga anak ng Diyos, minsan nanahimik lang tayo, Sa mali ba ng gobyerno, nanahimik tayo, di ba? Dapat yan, huwag tayo manahimik eh. Nung araw naman, wala namang klase yung mga mga estudyante natin, bagalinggo, may klase na. Isipin mo yan. So, ang pagbibigay sa Diyos ay systematically. Ano yung sistema? Upon the first day of the week. Ibig sabihin, linggo. Not upon the first day. Linggo po yan. Ang pagbibigay. Not occasionally, but every week of the year. No. So, pag may pananambahan, we give. Okay? Kung sa gobyerno, sino ba dito nakasubok magsabong? Nakasubok ka na, Delan? Sabong? Sabong nakasubok ka na? Di ba? Mapalad si Karen, hindi ba nakasubok sabong? Ikaw, Joey, nakasubok ka na magsabong? Di ba? Akala ko yung sabong, libre, hindi pala. Pag derby, yung sa Aranita, akala ko yung yung ticket dyan, entrance fee, akala ko 50 pesos lang. Hindi pala eh. 3,000, 5,000, isipin mo, magsugal ka na doon, entrance pa lang, talo ka na. Grabe. Hindi niyo ba alam ngayon, doon sa may sabungan sa may Taytay, standing ovation doon. Traffic doon. Sa daming may sarili siyang Kristo doon eh. May sarili siyang Kristo. Ano sabihin nito? Yung mga tao na yun, pupunta doon, tuwan-tuwa sila sa manok lang. Di ba? Pinag-aaway nila yung manok.
Tuwang-tuwa sila. Pero pagdating sa simbahan, di natutuwa. Oh. Sipin mo yan. Iba yung mind. Kaya ang itutuloy natin, yung mindset at saka yung puso. Kaya wala sila simbahan kasi ang puso nila at saka isip nila na doon. Kaya ang gusto ng Diyos sa atin, baguhin natin yung ating pag-iisip. Di ba? Dapat isipin natin yung mga bagay na maka-Diyos. Bagay na kung saan makalulahati sa Diyos. Okay? So dito, be a business-like in our giving and God will reward your honesty. Pangalawa, individually. So ang pagbibigay is individual. Hindi porke may misis ako, isa yung giving namin. No, magbigay siya. Magbigay din ako. May pera ako, may pera din siya. Individually. Okay? Ganun po ang pagbibigay. Kaya nakalagay dyan, let everyone of you. So bawat isa sa inyo ay magbibigay. Hindi po yung family giving. No, individually. Kasi tayo, pagdating sa langit, haharap tayo sa Diyos individually. Every one of us shall give an account to God. Oh, hindi pwedeng haharap ko sa Diyos. Hindi, nagbigay na si Mrs. Nagbigay niyo yung anak ko Hindi ganoon. Individual. Okay? Not only the head of the family, but also the mother and children. Lang. Sinipo na naman ako. Matagal na ito nawala. Bumalik na naman. Pangatlo, proportionally. Ano ba yung proportionally? Ibig sabihin, sa pagbibigay pantay-pantay. Walang mayaman, walang mahirap sa pagbibigay. Proportion. Di ba yung gobyerno, anong ginawa niya? 12%. Di ba pantay-pantay yun? Pantay-pantay. So kung tayo din, sa church, nagbibigay tayo ng ating tithes. 10% po yan. Ang ibig sabihin noon, pantay-pantay. Kung halimbawa lang, itong mga dalagang ito, milyonarya, may tag-1 milyon sila. They will give. Di ba? They will give 10%. Ito naman dito, may pera lang tayong 10 piso. Magbigay tayo ng 10% natin, piso. Sinong mas malaking binigay? Sila o tayo? Wala It's not the amount of money you give. Kasi meron tinatawag na equality of giving. Nakuha niyo mga brad? Standard yan standard. Ibig sabihin, kung milyonaryo ka, you have 1 million, you give your 100,000 as your tithe, at ito naman si Ruting ay merong 100, nagbigay na 10 piso, hindi ibig sabihin na yung 100,000 ay malaki at maliit yung yung 10 piso. The same po yan. Okay? Kaya walang mahirap, walang mayaman sa pagbibigay. Ano meron dito? As God prospered him. Pero pag pinapala ka naman, increase your giving. Nakuha niyo? Pinapala ka Alangan naman, ang sahod, halimbawa nito, yung binatang ito, ng sahod ng ng 100,000 a month. Tapos wag magbigay dito. Gusto niyo kwentuhan ko kayo sa church? Nagpa-dedicate ng Montero. So, pandog naman ng simbahan ng Alam niyo, ang giving niya simbahan, 100. Lagay doon, tithes, 25. First fruit, 25. Tapos, love offering, 25. Aba, hindi tama yun. Mayaman ka na, patas gano'n ang giving mo. Di ba? Hindi mo naintindihan yun. Buti pa si gobyerno, naintindihan mo na mayroong taxation doon. Pagdating sa simbahan, hindi mo naintindihan. That is totally wrong. Okay? Kaya the Bible teaches tithing before the law. So yung tithing, before the law. During the law. Ano ibig sabihin nito? And after the law. Kasi maraming mga Kristiyano, ganito ang thinking. Hindi. Nasa New Testament na tayo. Grace period na to Wala nang law dito. Yung tithing na yan, law lang yan. That's wrong.
Ang tithing kasi, hindi yan during the law. Ang tithing, yung pagta-tithes, baka sabihin natin, panahon lang ni Moses yan eh. Hindi. Wala pang law, nagbibigay na si Abraham. Nagbibigay na si Jacob. Wala pang law noon. Nakuha niyo, kapatid? Nagbibigay na sila. Kaya yung tithing, before the law, during the law, yung during the law, panahon ni Moses yun. Tingnan nyo ha? Wala sila pisara. Kasi tatlong kapanahonan yan. So before the law, ibig sabihin, kay Moses, patras, hanggang doon kay Abraham. Di ba? Kasi yung Genesis chapter 1 hanggang Genesis chapter 7, 2,000 years na yan. Kay Noah, 2,000 years na yan. Anong ginawa ng Diyos sa mga tao? Pinatay. Nilunod. Bakit? Hindi marunong magbigay eh. Lunod. Delikado, no? Kung namigay sila ng pamasahe doon kay Noah, nakasakay sana sila. Pero lang, ha? Ang point dito, mabudid, ha? Wala pang law noon. Kaya yung Genesis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yan ay 2,000 years na yan. Okay? Ngayon, pagdating ng 8, pamilya ni Noah, pagdating kay Abraham, dumami na yung mga tao, di ba? 12 pa lang yun, Genesis chapter 12. Doon ngayon, yung mga tao, sa panguna ni Abraham, nagbibigyan na ng tithes. Okay? Ganyan ang tithes. Ang tanong, may law na ba noon? Wala pang law noon. Wala pang human government noon. Nagbibigay na sila. Lumipas yung mga panahon. Isipin mo yung si Abraham, di ba? Kita nyo? Si Abraham, kay anak niya, di ba? Tapos yung anak niya, si Israel naman, nanganak naman to si Jacob, ng 12 tribo. Pagkatapos, napunta si Joseph doon sa Egypto. Ilang taon sila sa Egypt? Almost 400 years. 430 years. Kaya mula yung kay Abraham, hanggang doon sa almost 1,000 years din yun. Ang tinagal doon. Ngayon, pagdating sa Exodus, ayun. Dumating si Moses, doon na pumasok yung law. Di ba? Kaya sinabi na kagad ni Moses, dala-dala na niya yung mga Israelita, pag dumating tayo sa lupang pangako, sabi ni sino to? Ni Moses, kasi puro sila farmer nung time na yon. Kasi nga, pinangakuan sila ng lugar na a land flowing with milk and honey. Isipin mo nung magpadala, di ba? Nung mawala na si Moses, namatay na si Moses, sumunod na si Joshua. Ano sabi ni Joshua sa mga spy? Tingnan nyo ngayon yung lugar kung gaano kaganda yon. Isipin mo yung bunga ng grapes. Ano bang grapes pinakamalaki yung nakukuha bunga? Di ba yung grapes, ganun lang naman siguro, di ba? 1-2 kilo lang yun. Noong mga spy, nagdala ng bunga, yung 1 cluster, 2 tao. Ibig sabihin yung isang cluster, hindi kaya ng isang tao. 2 tao ang noon. Ganon kayaman ang lupa nung araw. Kasi hindi pa kinurse yung lugar. Ibig sabihin, yung Israel, hindi ho yan disyerto. Yan ay, ang tawag nga niya sa symbolization fertile crescent. Magaling po yung lupa na yan. Kaya ito mangyayari, mga kapatid. Yung tithing, so before the law, practice na, during the law, nung panahon ni Moses, kaya sabi ni Moses, pag dumating tayo sa lupang pangako, magbigay kayo ng inyong ikapo. 10% ng mga bunga ng ating mga pananim, mga kahayupan natin, nagtanim tayo ng mais, lahat yan may 10%. Plus, magbigay kayo ng first fruit. Isipin nyo, magbigay ng first fruit. Ngayon, dumating yung church. Anong meron sa church? Yun na yun. Pagdating sa church, dito na. Ang church kasi grace period na to, di ba? Grace period. Namatay ang Panginoon sa Kristo, grace period. Wala ng law. Pero ang tanong, nung dumating bang Panginoon,
binago ang kautusan? No. Hindi binago ang kautusan. Ang Panginoon natin, pinulfill niya yung kautusan. Oh. Tingnan nyo, Matthew 5:17. Matthew chapter 5, verse 17. Sabi ng Panginoon, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy, but what? To fulfill. So kung ano yung meron sa law, pinulfill ng Panginoon. Oh. Kung ang pagtatights pala ay law, pinulfill ng Panginoon sa bagong tipan during the church age. Ito, mula nung Panginoon, di ba? 2,000 years na tayo 2025 na tayo Yun po yung grace period. Pero pinulfill ng Panginoon niya. Okay? The church period is after the law and under grace, which is the covenant of love. The power of love is greater than the power of law. Oh. Tingnan nyo ha, yung batas, wala yan. Nababali ng tao yan. Sabi ng batas, halimbawa kayo, may batas kayo. Sabihin nyo sa anak nyo, mag-aral ka. Inagtanan yung anak mo kasi umibig. O, hindi ka nasunod. Batas mo yan, pero hindi nasunod ng anak mo. Kaya nga, ang daming batas, hindi nasusunod. Huwag kang pumatay, ang daming napatay. Huwag kang mangalo niya, ang daming nangalo niya. Itong anak ko nga, sabi ng anak ko maloko to si Johnny. Halimbawa lang, Dad. Sabi ni Johnny, yung anak ko, si Joshua, makapag-asawa ng single mom. Single mom. Yung nanay, single mom. Tapos pagdating ng araw, ikaw naman, Dad, mapangasawa mo yung anak nung yung anak ng single mom. Anong relasyon nyo doon dalawa? Malukutuan ako Sabi ko, magulo na nga Maguluhin mo pa Di ba? Di ba? Nakita nyo? Lalong gumulo Kaya pagka sasira na, alam nyo, may mabusada ko niyan dito sa Mayfield. Alam nyo yung nanay, yung babae pala, hindi ko na sabihin yung pangalan kaya darang ko yung babae. That was, 15 years ago. So, nasa mga 40s ko yung babae, nung time na yung 40s. Alam nyo kung gaano, yung apam ba? Yung apam, naka-wheelchair. Ilang taon? So, 40 siya, yung mapangasawa niya ay 86 years old. Matanda sa kanya ng ilang taon? 46 years. Ngayon, yung nanay niya may karelasyon din. Yung nanay niya ay 65 years old. Kasi 40 siya 40, so matanda yung nanay niya, 65 years old. Alam niyo mapangasawa ng nanay niya? 65 years old. Na tawag nito? New Zealand. 65 years old na New Zealand. Yung nanay kay daran niya, yung napangasawa niya. Taga New Zealand. Pero yung anak, ang mapangasawa niya, yung babaeng anak, ang mapangasawa niya, 86 years old, na taga Europe. Ito na. Dumating na yung dumating yung karelasyon yung anak na babae. Tulak-tulak niya yung tulak-tulak niya yung karelasyon niya, di ba? Naka-wheelchair na tulak-tulak. 86 years old Parang si pader lang, tulak-tulak. Pambihira, Ngayon, ipakilala niya yung kanyang mapapangasawa doon sa nanay niya. Pag-akyat niya doon sa taas ng Mayfield, nagtagulatan yung dalawa. Bakit? Mag-ama pala yun. Di ba? Mag-ama. So yung nanay, ang napangasawa, yung anak. At yung anak naman na bahay, napangasawa yung tatay. Sabi nung nanay, Mami, palit na lang kaya tayo. Palit,
Nakita nyo? Gumulo eh. Oh. Kaya pag ang tao, yung batas, nasisira. Kaya ang tanong nga dito, alin ba makapangyarihan? Yung batas ba o yung pag-ibig? Oh. Kaya yung pagbibigay, may batas na, ipakita mo na lang yung pag-ibig mo sa Diyos. Amen mga kapatid? Ganun dapat yan. Okay. Ano ba? Cheerfully. Ito. Pangapat. 2 Corinthians 9 verse 7. For God, ano sabi dyan? Loveth a cheerful giver, di ba? Nakalagay dyan na. 9. Oh. 2 Corinthians chapter 9 verse 7. Ano sabi dyan? 2 Corinthians 9:7. Oh, every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly, but nor of necessity. For God loveth a cheerful giver. Oh. Sa mga manginginom naman, cheerful giver naman yan. Pag ikaw ay nabigyan ng isang boteng alak, ininom nyo, mamaya-maya, pag nakatagay ka na, bibili ka na ng isang alak pa. O kaya bibili ka na ng pulutan. Kaya yung mga lasinggero, mga cheerful yan eh. Kaso lang, sumubra sa ka-cheerful giver. Pati ang pambili ng bigas na bibili sa alak. Pambili ng ulam na bibili sa alak. Oh, yun po yung problema doon. So dito nakalagay dyan, God loveth a cheerful giver. We ought to count it a great things or great privilege. Pribilehiyo natin yan. Ano meron? And joy to be able to give something back to God who gave so much for us. God loves the one that gives willingly and cheerfully. So mahal ng Diyos yung nagbibigay. Bigay ka na kayo dito, di ba? Hindi naman pera binigay natin eh. Unang-una, binigay nyo oras nyo. Kaya nandito kayo. Amen, kapatid? Pangalawa, binigay nyo buhay nyo. That's it, di ba? Nandito kayo. Nandito presensya nyo eh. Oh, ano sabi ng Panginoon? Itong katawan natin, living sacrifice. So, sakripisyo. Sa halip nandoon ka sa bahay mo dahil mag-EML ka. O kaya meron kang labahin doon. O kaya may negosyo ka. Pero sinakripisyo mo dahil alam mo, mahal mo ang Diyos. Okay? So love sacrifices many things. Okay? Tapos, pagdating dito, you give not only your time, but your tithes and offerings. So yun po yan over there. Another one. Give as the Lord Jesus Christ gave. Ano bang binigay ng Panginoon? Ibinigay niya kanyang buhay doon sa cross ng Kalbaryo. Ang tanong, anong kaya mo ibigay? Gusto mo ba mapapako ka rin? Oh. Sa Pampanga, meron nagpapapako dyan eh. Binabayaran ng 1 milyon, nagpapapako. Ngayon, gusto nyo ba bayaran ka 1 milyon, mapapako? Tatanggapin mo? Dahilan? Magpapako ka sa Pampanga, 1 milyon, kaya mo? Ha? Oh. Brother Joey, gusto mo? 1 milyon. Milyonaryo ka, pako ka doon eh. Ha? Pagka nagkamali ka ng pako at natamaan yung mga hindi dapat tamaan, magkaroon ng blood clot dyan, patay kang bata ka. Nakuha niyo ba yun? Oh. Tsaka kahit yun ay naka-sterilize, yung iba kasi dyan, talagang may mga butas na. Kung ikaw, delikado ka. Pagdating ng araw. Okay? Ano pa? The Heavenly Father gave His Son, the Lord Jesus Christ, gave His life for us on the cross, di ba? Para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Napake na naman ako Next, ito sacrificially. Magbigay tayo sacrificially. Ano ba yung sacrificially? Pambihira. Pag sacrificially, yung kwento ba na yung nag-offering, mga tao nakita niyo ba yung babaeng balo sa Bible? Yung babaeng balo? Oh. Magkano binigay niya? Ang nakalagay sa Bible, all her living. Lahat ng kanyang pinagkakitaan. 2 mites lang yun. Nilagay niya doon.
Pero yun na yung lahat ng kanyang kabuhayan. Oh. Sa Bible, makita ka eh. Si Barnabas, nagbigay ng lupa doon sa Cyprus, di ba? Bininta niya. Bininta niya. Kaya mga kapatid, ang pagbibigay, ha? Sa inyo, pagbibigay. Sa atin, pagbibigay. Mayroong sakripisyo yan. Sakripisyo. Sa sakripisyo ka, bakit? Hindi mo naman binigay yan sa tao. Binigay mo sa Diyos yan. The moment we give our tithes and offerings to God, saan nagagamit yan? Dito, nagagamit natin yan, pambayad ng kuryente, pambayad ng tubig, panggasolina, di ba? Sa mga Bible student, sa pastor. Hindi naman lahat ng offering napunta sa pastor eh. O, di ba? Tawag doon, mobilization. May children's ministry tayo. Pera yan. O, di ba? Kahit na may mga donors dyan, meron pa rin involved na pera dyan. O. Ano ba? Bibigay tayo sa mga pastor natin. Bibigay tayo sa mga missionary natin. Yun po yan. Kayong pera nyo, akala nyo dito lang yan? Hindi. Nakakarating yan kung saan-saan. Nakarating sa Cambodia, nakarating sa Vietnam, nakarating sa Thailand, Taiwan, o di ba? Sa Laos. O. Sipin mo, you give that your money fly. Di ba? Nakarating doon eh. Ginamit yan ng mga missionary doon. May mga kaluluwa na ligtas doon. You are part of that. Amen, mga kapatid? Akala mo, dito lang doon. Hindi. Yung pera mo, nakakarating na kung saan-saan. Isipin mo, itong church natin, hindi naman ito kalakihan, pero may mga sinusuportahan tayo. As Canada, mayroon pa eh. Mayamang bansa yan. Oh, di ba? Ano pa? Why do we give? Ito yung dahilan. Why do we give to the Lord before we end? Oh. O bakit ba tayo nagbibigay sa Diyos? Ang yaman-yaman ng Diyos. Para yung anak ko, yung bunso. Sabi ko, Joshua, mag-tithes ka. Yaman-yaman ng Diyos eh. Di ba? Yaman-yaman eh. Hindi niya kailangan ng pera. Oh. Minsan, tayo eh, ganun eh. Ang reasoning natin, bata eh. Okay? So, keep in mind that our money is a tool. Then it should be a tool that we make available for the Lord's work. So, gamitin natin yan na available para sa gawain ng Panginoon. Giving to the Lord expresses love to God and gratitude for the sacrifice of our Lord Jesus Christ. Yun. Ganun po yan pag nagbigay tayo. Giving to the work of the Lord allows you to invest. So, meron kang investment. Halimbawa, ano ba yung mga investment nyo? Kumuha ka ng life plan. Investment mo yan. Kumuha ka ng educational plan. Investment mo yan. Kumuha ka ng kabaong. Investment mo yan. Kumuha ka ng libingan. Investment mo yan. Diba? Pero pag the moment we give to the Lord, investment yan for eternity. Okay? Ibig sabihin nito, allows you to invest on things of eternal value. Oh, di ba? Then last, giving to the Lord or giving to God cultivates grace in our hearts and shows our dependency in the Lord. So, nakadepende tayo sa Diyos. Na ito palang pera na ito is not mine, ibibigay ko lang, ibabalik ko lang sa Panginoon. So, nakadepende tayo sa Panginoon. Okay? Hindi ko na po babasahin yan. So, tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Tawagin po natin si Brother JC for our Sunday School offering and closing prayer.